sobrang lamig ngayon. -4 dito sa Richmond, BC. Yes. Kanina ko pa pinapainit tong sasakyan na to eh. Yan, okay na. Oo. Sabado ngayon, magtatrabaho tayo. Ano to? Pwede na. Pero maganda yung panahon. Sunny day, yun nga lang. Malamig nga lang talaga. Pero okay na ako doon. At least maganda yung nakikita ko. Hindi madilim. So, according to the news, ito daw yung pinakamalamig na temperature ngayong taon. How is the cold affecting you today? Well, we're from Australia, so it's pretty cold. Did you expect this when you were visiting? No, Not at all. no. Somebody told me it's quite warm this time of year. Is that not correct? So, as of the moment, dito sa Vancouver, -4. Sa ibang lugar, mas malamig. Hindi ko alam kung anong temperature nila. Yun. Sana last na tong lamig ngayong taon. Yun nga, Sabado nagtatrabaho ako. Bakit? Kasi next week, pupunta kami ng Saskatchewan tsaka Alberta. So, ang kagandahan sa trabaho ko, imbis na gamitin ko yung vacation leave ko, yun, sabi ko, i-offset ko na lang ng weekend. O, pinayagan naman ako. Yeah. Kaya, sayang din kasi, para hindi magamit yung vacation leave. Kasi binabayaran nila yun eh. 3 years, yes, 3 years na ako sa trabaho kong to. Pest control technician dito sa Canada. Ano, worth it ba? Para sa akin, sobrang worth it. Yeah. Kasi nagagawa ko yung mga gusto kong gawin. Pero syempre minsan may mga araw na pagod. May mga araw din na hindi pagod. Balanse lang. Di tulad kasi sa trabaho ko dati, medyo pressured ako dun eh. Dito, yan, chill ka lang. May libre kang sasakyan, libreng gas. Yung oras mo flexible. Tulad nito, 'di ba? Biruin mo, pinayagan akong magtrabaho ng weekend para ma-offset ko nga yung vacation leave na hinihingi ko. Tapos, in terms of sahod, pwede kasi nasusustain niya yung pangangailangan ko dito sa Canada, lalong-lalo na sa pamilya ko. Kasi ngayon, ako lang yung nagtatrabaho, yung asawa ko, siya muna yung nag-aalaga sa mga bata. Kaya, yun, nasusustain naman niya. Kahit ako lang muna yung magtrabaho, pwede pa. Yun nga lang, walang masyadong ipon, sakto-sakto lang, pero okay na rin yun, at least hindi ka stress. Nandito tayo ngayon sa isang care home. Yeah, nagkaroon ako ng tawag kahapon. Emergency daw kasi meron silang bed bug. Oo. Maghahanap tayo ng bed bug ngayon. Isa sa pinakamahal na treatment sa pest control, ang bed bug. Kaya ikaw, kapwa ko, pag nagkaroon kayo, vacuum and steamer lang, tapos ang problema. Hindi kailangan ng pesticide. At ilagay nyo lahat sa dryer ang mga bed linen at mga damit nyo. Pero kung hindi nyo na ma-handle, that's the time na tumawag na kayo ng pest control. So yung nangyari, hindi naman malala. So nakuha niya lang dun sa katabi niyang lola nung kumakain sila. Kasi yung lola na yun last time, infested yung room niya. So yun, yung
kasama niya sa dining, nagkaroon siya ng isa o dalawa. Nakakita tayo ng dalawa. Pero buti na lang hindi pa sila nakapag establish talaga dun sa room. Kaya yun, tamang treatment lang. Ginawa pa rin natin yung treatment, syempre para naman magkaroon ng peace of mind yung lola natin. Oo. Next stop, yes, magbe-break muna tayo. Nakaisa pa lang tayo tapos break na kaagad eh, no? Kasi merong valley class yung anak ko. Bawal tayong mag-video sa loob. Oo. Ano naman yun? Given naman yun kasi mga bata. Kaya nung last time, talagang binlur ko sila. No, nak? Yeah. Dito na lang tayo mag-video. What did I go? Oh, you draw that? Yeah, I go Iron Man. Iron Man? Is that Iron Man? No, I think this is Spider-Man. Oh, And that's then this is Iron Man. Iron Man. 2 Iron Mans. Galing mo naman. Give me a high five. Yan, yan. Like this? Yeah, like that. Okay. Meron na akong videographer. Come here, see? Come here. Yeah. Yes, Just sir. stop. Pagkita ko lang to. Na-amaze ako. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kasi pest control ako. Yung gamit nilang trap is cardboard lang. Dad, you're doing Okay to kasi Dad, you're doing yung mga... good. Yeah, thank you. Kasi yung mga mouse, gustong-gusto nila kasi yung cardboard eh. So, yan. Tsaka sa loob, meron siyang sikreto. Ayan, no? Meron siyang snap trap na dalawa. Saktong-sakto. Kasi yung iba, gusto nila humane. Ibig sabihin, gusto nilang patayin yung daga as in isahan lang. Dad, can Hindi I? na sila Dad, magsasuffer. please can I see? Yeah. Yung gamit kasi namin, stainless. Yung nasa loob, glue board. So, pag pumasok yung mouse, nagsasuffer pa siya sa glue board. So, kaya yung mga iba, gusto nila snap trap para hindi na mag-suffer yung mouse. Ayos ah. Thank you, nak. Meron na akong videographer. Dad, Ha? how to see inside the hole? How to see inside that hole? Yeah, just look at it. Yeah, there's a snap trap. Nagpa-participate na siya ngayon. Hindi na siya nahiya. Last time kasi ayaw niya eh. Dad, did you check that clock too? Yeah! Nice one, baby. You did a good job. Galing mo. She's very good. How is it? Hindi kami nakapasok eh. Gusto niya ngayon. Gusto na niya, di ba? Nakita ko nga eh. Na, Dad, yung Ma, can I? hindi naman siya yung Dad, you saw mommy our What? video you want. Yeah. Ma, he's my videographer now. Yeah. What's next? haircut. Haircut? Let's go! Ganyan yung presyo ng gupit dito. Skin fade, 30. Tapos yung hair and beard, 40. Ang mahal. Kung i-compute natin sa Pilipinas, 30. $1,200. Sa Pilipinas, 12 times ka nang magugupit. 100 pa rin ba yung gupit sa atin? Nung last na nagpagupit ako sa Pilipinas, 2023, 100. Siguro ngayon mga 200 na. Okay, tingnan natin kung bagay namin yung gupit namin. In 3, 2, 1. I wanna be the very best, like no one ever was. Airport. Maghahatid ako ngayon dahil uuwi ng Pilipinas yung kaibigan natin, sina Earl. Yes! Tignan nyo naman yung mga gamit nila. Mukhang di na sila babalik. Apar, babalik pa ba kayo? Oo. Ah? Walo yan eh. Di na yata sila babalik eh. One.
Let's count. 2, 5. Par, good luck talaga. Good luck talaga, ikaw lang yung lalaki. Ewan ko na lang, men. Meron pa ganyan. Ilang araw kayo doon? 3 weeks? 4 weeks? 3 weeks. 3 weeks, Dad. Pang 1 year yung bit-bit. Hindi, alam nyo. Pera lahat to. Alam nyo naman, gaganyan si paring girl. Oh no! Yung mga kamag-anak ni paring Earl dyan, maganda kayo. Darating na si boss. Ihanda nyo yung mga banda. Mami, nakikita mo ba yung background ko? Oo. Ha? Gusto mo mag-LDR tayo? Oo. Oo, uwi ka na sa Pilipinas. LDR? Mahirap yan. Let the love begin. Let the light go shining in. Oops! Sorry po, nasira yung moment. Okay, mami. Timer starts now. And then kami naman. Kami naman na may agenda sa airport. May check kami. So, meron lang kaming 30 minutes para sa libreng parking. So, kailangan i-timer natin, mami. At least 25 minutes. Baka sa kakahanap pa lang ng party. Hindi, ito na. Meron na available dito. Taking pictures through a lens of mine. Boy, on the hill, don't stop me there. Hot the G, I'm shopping up at Copley Square. Let's go. And I dream about a beach house. Sneak onto a porch and scream about all of the feelings that I got in my pocket. Hindi kasi may dala-dala kaming bag, di ba? Magba-backpacking kami. Oo, kasi ito lang yung dadalhin namin for next week. Pupunta kami sa Alberta and Saskatchewan. Yes. Oh. Welcome to YVR. Till then, I'm just talking. I've been missing since the weekend. Ask part tour, myself, number what 3. are you thinking? No reply. Siyempre, ganyan talaga pag nagmamadali. I've been planning since I met you, though it's hard to with the sun up in my eyes. Tayo. With the pride. Hala, sobra na. This one is okay? Or how about the other one? No, we're just checking. We're not going today. Yeah. We're going on Friday. Yeah. This is just a sample. Okay, this one is fine. Thank you. Okay, approved. And also, can we bring stroller too? Yeah. Stroller is free. Okay, let's go. Approved. So, sakto. Saktong-sakto lang, grabe naman. Di na, Kasi Dad, pag palit sabi tayo nila, ng- pag Dad, palit tayo ng bike. sige lang. Kasi sabi nila, pag sumobra daw, magbabayad ka. So, kailangan wala tayong babayaran. Hanapin natin sina Earl. Iniwan namin sila para makapagpaalam lang tayo. Tapos balik na tayo. When I now want a panoramic view. Raising toast for the East Coast Atlantic. Never tried, it was automatic with you. Talaga, pag may hawak-hawak ka ng camera, nakasmile sila lahat sa'yo. Kahit mukha kang weird. Mami, time check. Time check. 19 minutes. You still have 19 minutes. Ano, sir? Ready na? Punta na. Hindi kayo nahirapan? Sarap umuwi. Tara, B, sama na tayo. Ano, kaya nyo na? Kaya na namin. Okay na? Okay na. Thank you. Maraming Ah. salamat. Thank you. Ingat. Ingat Thank kayo, you, ah. thank you. Enjoy. Enjoy. Bye-bye. Enjoy. Huwag kayong mag-away doon, ha? Ha? Bakasyon, ha? Bakasyon. Bye-bye. At yun na nga. Nahatid na namin sila. What's next? What's next? Pilipino na ulit ako.
Consulate? 6th floor? Thank you. Going up. 6th floor. Yes, papunta ako sa Philippine Consulate. At yes, Filipino na ulit ako dahil mag-off-taking ako ngayon para sa dual citizenship ko. Bakit? Ewan ko, trip lang. Hindi, may kailangan lang tayong asikasuhin sa Pilipinas. Kailangan daw ng at least dual citizen ka. Let's go! Going down. Ito na, ang Philippine Consulate. Consulate General of the Philippines. Yeah, so ayun, natapos na yung off-taking. Mabilis lang. Matagal lang yung pagbigay ng mga papel. Lalo na yung tanong. Maraming tanong yung mga kababayan natin. Which is okay din kasi ako nagpa-dual citizen lang ako dahil kailangan eh. Yun nga, nasabi pa nila na kailangan ko din kumuha ng passport. Yes. Kasi kung may asikasuhin ka sa Pilipinas, pinaka makapangyarihan makapangyarihang ID pa rin daw yung passport. Pumunta ka sa gobyerno, pumunta ka actually sa bangko or any other business, pag naghanap sila ng valid ID, walang tanong-tanong, pag alam nilang legitimate ang passport mo, yeah, they know it's you. So nga no, naisip ko. Kasi plano ko sana hindi na ako kukuha ng passport eh. Pag pala citizen ka na, dapat hindi ka pala pwedeng magstay ng Pilipinas ng matagal. Kasi yung katabi ko, nagpa-dual citizen lang siya dahil sabi nga niya magtatagal daw siya sa Pilipinas ngayon. Tapos biniro ko pa. Mukhang marami kang ari-ariante ah. O kasi mostly din yung mga nagpa-dual citizen dahil may mga properties sa Pilipinas eh na kailangan na sikasuhin eh. Yan pong papel na nakasama dyan sa envelope ninyo, yung identification certificate, ay isa sa mga dokumento na pwede ninyong gamitin na pag aalis na kayo ng Pilipinas after 1 year, kasi gusto ko back 1 year, para mapatunayan na kayo ay Pilipino, may karapatan kayo magstay sa Pilipinas. Tapos yung isang reason din nila na kung bakit sila magpapa-dual citizen, boboto. Gusto pa rin nilang bumoto sa Pilipinas. Yan. Ang pagboto ho ay responsibilidad natin sa hindi lang sa republika natin sa kasalukuyan, but also for the future. Pero ako hindi na siguro ako boboto. Okay na ako. Wala rin naman eh. Bumoto ako last time eh. So wala rin. Siguro idaan ko na lang sa dasal. Sana maging successful yung Pilipinas or mabago man lang. Tulad ng mga ibang bansa. Medyo nahuhuli na tayo eh. Hindi pala medyo. Huli na tayo sa mga katabing bansa natin. Pero ayokong pumasok sa politics na ano ko lang. Siyempre sa mga nakikita mo, 'di ba? Sayang. Sana yung bansa natin ganun din para wala nang nag-abroad. Yeah, so salamat nakarating kayo hanggang dito. Tatapusin ko na yung vlog. Kaya kita-kits sa susunod na kabanata. Peace. Ang hikaya ng pagmay mamaapi, ang mamatay ng dahil sa'yo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday.